Sa mga video na ito nakuha nung nagdaang holidays, ay makikita mo ang kasiyahan sa mga mukha ni Nicole. Masaya nitong pinagdiwang ang Kapaskuhan at Bagong Taon kasama ang kanyang pamilya. Subalit sino namang mag-aakala na ito na pala ang huling beses na makakasama nila si Nicole sa pagdiriwang ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Nito lamang kasing January 6, 2026 ay natagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Nicole sa liblib na lugar sa Barangay Poblacion, Lila, Bohol. January 6, 2026 ng gabi, nang makatanggap ng tawagan tanggapan ng kapulisan ng Lila. Tungkol ito sa natagpuang wala ng buhay na katawan ng isang babae na hinihinala nilang biktima ng panggagahasa bago pinatay. Kasama ang grupo ng Soko ay agad na pinuntahan ng mga pulis sa lugar. Sa gitna ng kadiliman at malalugong puno at damo ay nadatnan nila ang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima. Ang biktima ay agad din namang kinilala na si Nicole Jai Galerios Tagak, 33 years old at residente ng kabilang barangay. Masiyahin, mabait, friendly at mapagmahal na babae. Ganyan ilarawan ng kanyang pamilya si Nicole. Lumaki itong may takot sa Diyos at magalang. Wala din itong nakakaaway. Tulad ng ibang kababaihan ay umibig din si Nicole at ang pag-ibig na iyon ay nagbunga ng anak na lalaki. Subalit hindi nagtagal ay naghiwalay ang dalawa at naiwan kay Nicole ang pagpapalaki sa kanyang anak. Kaya naman nagsusumikap ito para matustusan ang pangangailangan ng kanyang anak na lalaki. Maliban sa pagtatrabaho ay nagagawa pa nitong mag-sideline sa pamamagitan ng pagtitinda online. Ayon sa ulat ng January 6, 2026 tulad ng ibang araw ay maagang umalis si Nicole ng kanilang bahay para pumasok sa trabaho sa Inland Resort sa Barangay Poblacion. Karaniwan ay umuwi si Nicole ng bahay ng alas 6 ng gabi pag galing sa trabaho ay dumidiretso na ito ng uwi dahil sa walang mag-aasikaso sa kanyang anak. Subalit ang araw na iyon ng Martes, January 6, 2026 ay hindi ito nakauwi sa kanilang bahay at hindi rin nila ito matawagan. Sinubukan nilang tawagan ang trabaho nito at mga kasamahan, subalit ayon sa kanila ay umuwi na si Nicole pagka-out nito ng alas 6 ng hapon. Bagay na nagpakaba sa pamilya dahil walang Nicole na umuwi ng bahay at hindi nila alam kung nasaan ito. Sa gitna ng kadiliman ay nagsimula silang maghanap, subalit ganoon na lang ang hinagpis ng pamilya dahil nang matagpuan nila ang hinahanap ay wala na itong buhay. Sa masukal na bahagi ng Kakahuyan na sakop pa rin ng Barangay Poblacion ay natagpuan nila ang wala ng buhay na katawan ni Nicole. Noong una inakala ng lahat na si Nicole ay biktima ng panggagahasa bago pinatay. Subalit ng isailalim ang katawan sa postmortem examination lumalabas na hindi ito ginahasa. Ayon sa autopsy report ay namatay si Nicole sa hinang blunt head trauma secondary to alleged assault. Nagtamo ito ng matinding tama sa kanyang ulo kaya ito namatay. Dahil sa pangyayari naging alerto ang kapulisan ng Lila. Lahat ay nag-focus sa pag-iimbestiga sa kaso ng pagkamatay ni Nicole. Naglabas din ng pahayag ang LGU ng Lila na magbibigay sila ng 100,000 cash na pabuya sa kung sinong makakapagbigay ng information sa pagkamatay ng biktima. Kalaunan ay agad naman silang nakahanap ng mga testigo na magbibigay ng linaw sa nangyari sa biktima. Kaya naman noong January 7, 2026 sa isinagawang hot pursuit operation ng Lila PNP ay agad na naaresto ang suspect na si Nino Cloma Arbelera, 42 years old at residente din ng Barangay Poblacion, Lila, Bohol. Naaresto si Nino ng alas 3 ng madaling araw sa bahay nito. Sa pagkakaaresto kay Nino ay agad din naman itong inamin ng kanyang nagawa. Ayon sa pahayag ng suspect, naglalakad ang biktima na si Nicole galing ito sa kanyang pinapasukan ng pasado alas 6 ng hapon. Inabangan niya ang biktima sa masukal na bahagi ng daan kung saan bihira ang dumadaang tao. Nang makahanap ng tiyempo, ay dito na nito dinukot ang biktima at sapilitang dinala sa masukal na bahagi ng gubat. Ayon kay Nino, ay plano niyang gahasain ng biktima subalit nanlaban nito kaya niya ito napatay. Ayon sa kanya ay sinuntok niya ang biktima ng ilang beses sa mukha at wala siyang ginamit na matigas na bagay o anumang kagamitan o matalas na bagay.
Ang kanyang salaysay na ito ay tumugma naman sa naging resulta ng autopsy na ginawa ng Rural Health Unit ng Lila. Nang tanungin nila kung bakit nito ginawa ang krimen ayon sa suspect, ay trip niya lamang umano at walang iba pang kadahilanan. Ayon din sa kanya, ay lasing siya nang gawin niya ang pagpatay. Sa ngayon, ang suspect na si Nino ay nasa kamay na ng Lila Police at nahaharap sa kaso ng pagpatay at tangkang panggagahasa. Labis naman ang pighati at sakit na nararamdaman ng kanyang pamilya sa sinapit ni Nicole. Lahat sila ay isa lamang ang nais, ang mabulok sa kulungan ang taong gumawa nito sa kanya. Muli namang nagpaalala ang PNP na maging maingat sa lahat ng oras dahil sa wala nang pinipiling oras at lugar ngayon ang mga kriminal. Isumbag sir, o istorya rin kuhan, tinatpan, isumbag ang now. Yan. Mauray na kuhanan sir, namasyan. Uy, tuluya man. Unya, iyang gilugos. Mura kita upo niya sir ba? Insulti ba siya nga iyang gipanamat? Imo tong logos, wala. O ba? Base sa iyang giingon sir, wala ko niya may lampi sir. Mo ba? Unya, wa ba maka-drugs na siya, sir? Di po taga sigo, kuhan lagi anay sir, kuhan ba kay di man ta kuhan ko anay drugs ba po Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.